Ang episodyo ngayong araw ay magsasalaysay ng ilang mahimalang pagpapagaling na naiugnay kay Padre Pio, kapwa nung nabubuhay siya at pagkatapos ng kanyang kamatayan. Itinatampok nito ang kanyang kakayahan na mamagitan sa paraan man ng direktang pakikipag-ugnayan o pagbisita matapos ng kanyang pagyao na humantong sa mga pisikal na pagpapagaling at espiritual na pagbabagong loob at binibigyang diin ang mahalalim na personal na hirap na dinanas ni Padre Pio para sa mga himalang ito. Manatiling nakatutok at alamin ang mga detalye. Si Fra Giovanni Samarone, ang tagaluto o kusinero ng kumbento noong ika-20 ng Setyembre 1950 ay nasuri at napag-alaman na may malubhang kaso ng TB sa baga. Habang papaalis siya papunta sa sanatorium o ang bahay pagamutan, sinabi sa kanya ni Padre Pio, "Magtiwala ka sa Panginoon. Ipagdadasal kita." Bumalik si Fra Giovanni sa kumbento makalipas ng 2 taon at ganap na gumaling. Ibinahagi ni Padre Marcelino Iasensanero ang salaysay sa mga pangyayari. Ayon sa kanya, si Fra Giovanni Samarone ng Trivento ay pumunta sa San Giovanni Rotondo noong ika-9 ng Nobyembre 1948, November 9, 1948, upang magsilbi bilang tagapagluto ng komunidad ng mga praile. Nagsimula sumama ang kanyang pakiramdam noong 1950, madalas na may mataas na lagnat at umuubo ng maraming dugo. Ayon sa kanyang ulat, natuklasan na mayroon siyang malabang uri ng tuberculosis o TB. Si Dr. Sanguinetti ay tahasang sinabi sa kanya kung ano ang kanyang kalalabasan. Sabi niya, "Fra Giovanni, bilang na ang iyong mga araw. Ihanda mo ang iyong sarili sa pakikipagkita sa Diyos." Sinabi ito ni Fra Giovanni kay Padre Pio na sumagot naman, "Kalimitan mo na ang tungkol sa mga doktor. Wala silang alam." Pagkatapos ay ipinadala siya ng kanyang mga nakatataas sa isang sanitarium o yung bahay pagamutan para sa mga kleriko sa Arco di Trento. Bago siya umalis, sinabi sa kanya ni Padre Pio, "Tutulungan ka ng Panginoon at makatitiyak kang babalik ka ng maayos ang kalagayan." Nanatili siya sa Arco ng halos 2 taon. Nang umalis siya sa San Giovanni Rotondo, 54 na kilo ang timbang niya. Pagbalik niya, tumimbang na siya ng 82 or 82 kilograms. No? Tuwang-tuwa si Padre Pio noong siya ay bumalik at sinabi sa kanya, "Ngayon, sasabihin ko sa iyo ito, sapagkat dapat mong malaman ito. Sa katunayan, wala nang magagawa para sa iyo. Sa halip, ang iyong kamatayan ay naitala na sa aklat ng buhay. Ngunit hinablot ko ito sa kamay ng Diyos. Kung alam mo lang kung gaano kamahal ang halaga ng iyong pagpapagaling para sa akin. Dahil dito, hindi ito biro. Ingatan mo ang iyong sarili ng mabuti dahil kung magkakasakit ka muli, huwag ka nang babalik sa akin dahil ayoko nang magdusa mula sa dinanas ko para sa iyo. Napakaraming dugo ang ibinuhos ko para sa iyo." Pinatutuhanan ito ni Fra Giovanni itong mga pangyayaring ito sa Larino noong ika-9 ng Setyembre 1986, September 9, 1986. Namatay siya noong ika-30 ng Abril 2001. Si Antonio Badolina, edad 53, ay hindi na makaupo o makalakad sa loob ng 33 taon bilang resulta ng isang aksidente. Nagkaroon siya ng maramihang mga bali sa balakang,
talamak na pangkalahatang polyarthritis o rheuma at kapansanan sa puso at kahirapan sa paghinga. Siya ay naospital ng 54 na beses sa mga ospital sa buong Italia. Dinala siya sa Casa Sollievo della Sofferenza, ang ospital na itinatag ni Padre Pio, ilang taon pagkatapos ng pagkamatay ni Padre Pio dahil sa matinding pangangailangan ng oksiheno or oxygen. Sa gabi, binisita siya ng isang monghe na nag-utos sa kanya na tumayo at maglakad. Nagpupumiglas at pinagpapawisan, sumunod siya, bumangon sa kama at sumama sa kakaibang taong ito na nag-utos ng matahimik at bumisita sa tabi ng kama ng bawat pasyente sa bawat silid sa dakong iyon ng ospital. Pagbalik sa kanyang silid, sinabi ng monghe, "Huwag mong kalimutang pumunta sa simbahan upang bisitahin ang aking libingan." Noon lang niya napagtanto na ang monghe ay si Padre Pio. Hindi pa niya nakita si Padre Pio at hindi kailanman naniwala sa kanya. Siya ay isang ateista. Nang sumunod na araw ay nagpaindak-indak siya at tumalon-talon. Ngunit ang tunay na himala ay dumating pagkatapos nito, na humantong sa kanyang pagbabagong loob at pagbabalik loob sa Diyos. Noong ika-12 ng Disyembre 1968, 1968, isang lalaki ang naging pasyente sa orthopedic ward sa Casa Sollievo della Sofferenza, yung ospital nga ni Padre Pio. Patuloy niyang hinamak at ginulo ang mga madre at mga nurse doon at pinagmumura si Padre Pio sa hindi pagtulong sa kanya. Hindi pa niya nakita si Padre Pio. Nakatulog ang lalaki bandang hating gabi. Siya ay ginising ng isang praile na nagsabi sa kanya, "Bumangon ka, bumangon ka." Inakay siya ng praile sa braso niya at sumama sa kanya sa paglalakad sa pasilyo, na sinasabi sa kanya na huwag magmura at kumilos ng maayos. Sinabi ng praile, "At huwag mong hamakin ng mga tao sa aking tahanan, sapagkat ang bawat bato ng pader nito ay isang patak ng aking dugo." Sinamahan siya ng praile pabalik sa kama at nagsabi, "Ngayon, patunugin mo ang kampanilya sa tabi mo. Maligo at magbihis at bukas ng umaga, mangumpisal at magkomunyon. At huwag kang magmura. Kung hindi, mas malala ang mangyayari sa iyo. Pagkatapos ay dalawin mo ang aking puntod." Ang pangyayari ay nagdulot ng kaguluhan sa buong ospital. Ang mga madre at ang mga nurse ay natigilan at umiyak. 5:00 ng umaga, nadatnang nakaluhod ang lalaki sa simbahan habang naghihintay ng kumpisal at komunyon. Sinabi niya sa lahat, "Ako ay gumaling na." Ang kapangyarihan ni Padre Pio sa pagpapagaling ay hindi limitado sa mga pisikal na karamdaman. Kilala rin siya sa kanyang espiritual na pagpapayo at kakayahang mag-alok ng kaaliwan at patnubay sa mga nangangailangan. Ang kanyang reputasyon bilang isang manggagamot ay lumago ng malaki at naging mapagkukunan siya ng pag-asa para sa maraming tao. Halimbawa, may mga salaysay tungkol sa mga individual na gumaling sa malubhang karamdaman pagkatapos humingi ng kanyang pamamagitan. Ang isa sa mga kwentong ito ay nagsasangkot ng isang babae na nasuri na may kanser at binigyan lamang ng 4 na buwan upang mabuhay. Ngunit pagkatapos manalangin kay Padre Pio, siya ay gumaling at nabuhay pa ng 19 na taon. Ang kapangyarihan ng pagpapagaling ni Padre Pio ay makikita rin sa mga panalangin na nauugnay sa kanya. Bilang karagdagan sa kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling, kilala si Padre Pio sa kanyang kababaang loob, pagiging madasalin at dedikasyon sa paglilingkod sa iba. Ang kanyang buhay at trabaho ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami at siya ay pinarangalan bilang isang santo ng simbahang Katoliko.
Ngunit sa maraming pagkakataon, ipinahayag ni Padre Pio na ang kanyang pagpapagaling ay nagmumula sa Diyos at dapat siya ang pasalamatan ng mga taong nakinabang sa kanyang mga himala at pagpapagaling. Ang mga himalang inuugnay sa kanya, kabilang ang mga kapangyarihan sa pagpapagaling, ay kinilala ng simbahan at alam na ito ay nagmumula sa kamay ng Diyos at sa malaon ay kinanunisa siya bilang santo noong 2002. At iyan po ang istoryang aking nais ihatid sa inyo na naway naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito bilang suporta sa aming channel. At huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe lalo na kayo pong mga bagong tagapanood. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa inaharap. At inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwanang taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya at ito po naaayon sa halaga ng inyong buwanang donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang mga misang po ito ay hindi po para sa mga nangamatay. Ito po ay para sa inyong sariling kapakanan upang makamtan ninyo ang mga grasya ng mga misang ito. Ngunit maaari nyo namang isama sa inyong intensyon ang mga yumaong ninyong mga minamahal sa buhay. Bukod dito, padadalan rin po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ito ay bilang pasasalamat sa inyong paglahok. At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Unang-una, maaari po itong bilang direct deposit sa aming video account. Pangalawa, maaari rin po via bank transfer sa GCash. At pangatlo, pwede rin po sa aming personal na GCash sa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais po kayong mga katanungan, lalo na sa paglahok, maaari niyo po kaming makontak sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadiPio@gmail.com. At meron din po kaming website para sa mga karagdagang impormasyon at ito po ay www.angtinignipadiPio.org www.angtinignipadiPio.org. At hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood at maraming salamat po kayo na mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at ginagaranti ako po sa inyo na patuloy po ang pagpapamisa para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po sa inyo sa inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.